Hello, kumusta? Welcome po dito sa aking YouTube channel. Para sa video natin ngayon, ang topic natin ay tungkol po sa Lazada. Halimbawa, meron po tayong mga item na ni-return kung nagka-problema or defective, at yung perang pinangbayad natin gamit po yung proseso ng COD, or pwede rin yung binayad natin through online banking. Paano yung pera natin na refund? Kasi dati po yung proseso ni Lazada, kapag nagre-refund po sila ay mawi-withdraw po natin yan sa LBC. Nagbibigay po sila ng code, ano ba yung tawag doon? Basta meron po silang ibibigay na number, ilalagay mo yung mga details mo, mag-fill up ka sa LBC at mawi-withdraw mo na through remittance yung pera mo. Pero ngayon ay iniba na po nila yung policy para mas siguro sigurado nila na yung pera na pinambili mo ay o-order mo pa rin sa kanilang application. Kaya iniiwan po nila yung mga pera na refund sa Lazada wallet, Last Wallet. So nandun po yung ating pera at hindi po yan binibigay katulad dati na through remittance. At ang malungkot lang at ang nakita ko doon ay yung mga refunded na mga pera natin ay through coupons. Coupons po yung nakita ko. At yung validity nun ay nasa 1 year lang. So pag nakalimutan natin gamitin yung mga pera na ni-refund at napabayaan po natin dyan sa ating Lazada wallet, yung mga coupons po, through coupons po kasi yung pag-refund nila ngayon, at mag-i-expire po yan ng after 1 year. Mawawala po yan kapag hindi natin ginamit or kinas out or withdraw yung mga refunded na mga pera. So ang video natin ngayon ay tuturuan ko po kayo paano ba natin mawi-withdraw yung ating mga pera. Ita-transfer natin sila sa ating GCash account or sa ating bank account kung meron tayong online banking o kung ano man yan na bangko. So ipapakita ko naman sa inyo mamaya yung mga list ng mga bangko na supported ni Lazada. Kasi ako yung naging problem ko po ay meron akong dalawang in-order po sa kanila na dalawang powered speaker na ang halaga ay nasa almost 11,000. Diyan po na ang pwesto po nila ay nasa Quiapo, pero meron po silang online store sa Lazada. Nagka-problema po ako sa dalawang unit. Yung unang unit na meron na ipinadala nila ay meron po siyang mga physical damage, nagasgas at parang used na kasi puti na po yung gulong. Meron pang bago na yung gulong ay medyo namumuti na. Ibig sabihin ay na hagod na yan sa mga floor. Kaya medyo na-disappoint ako. Meron bang bagong may puti na yung gulong at saka maraming mga gasgas, sabi ko. Pero hindi naman mahirap kausap si seller at sabi i-refund na lang or i-return yung item. So yun po yung unang balak ko. Pero yung pangalawa naman na speaker na dineliver po ay kinabukasan po nagka-problema. Bigla po siyang tumigil ng paglabas ng sound kahit siya po ay naka-turn on at merong pumapasok na sound at kita doon sa display nila na merong sound na pumapasok sa ating powered speaker pero wala pong tunog na lumalabas sa ating speaker. So pinakita ko po ulit. Sabi ko, ay pasensya na, medyo kapampangan kasi ay nako, sabi ko, nagka-problema pa rin ako dun sa isang unit at hindi na siya naglalabas ng sound. Pinakita ko po yung video, nakasaksak po yung isang microphone at kita po sa display nung unit na mayroong pumapasok na sound sa microphone pero walang lumalabas sa ating actual na sa speaker. Kaya sabi yung seller, madali lang naman silang kausap, ay i-return na lang. So yun, nagastos lang tayo sa pag-rent ng tricycle kasi malalaki po yung unit
at 15 inches po kasi na size na powered speaker po yon. So medyo malaki, dalawang box po yan. Kaya medyo napagastos lang tayo sa pag-return ng item sa JNT. JNT po kasi yung pinakamalapit na pwedeng baksak ng ating mga nire-return na mga unit dito sa lugar namin. Kaya ayun, after po na ma-receive nila yung item ay na-prove naman agad nila yung refund. So na-refund na po yung aking pera, pero hindi po siya gamit po yung LBC katulad dati na LBC. Ma-withdraw mo siya through remittance nasa Lazada wallet. Ang video natin ngayon, tuturuan ko po kayo paano natin sila o paano matatransfer yung ating mga pera na na-refund. I-withdraw natin sila, i-transfer natin sila sa ating bank account or sa GCash. Yan. So, ang hassle lang nito ay transfer, hindi po sila makukuha na actual na cash. Matatransfer pa rin sila sa ating mga bank account or sa ating GCash account. At magbabayad na naman tayo kapag i-cash out natin yan. So, meron po yung mga processing fee. Sa akin po, AUB. So, ang babayaran ko po niyan kapag i-withdraw ko niya ay dun po sa bangko na gagamitin ko sa ATM. Dun po yung babayaran ko. Ewan ko po kung may charge po yung pag-transfer ng pera sa mismong AUB from Lazada wallet papuntang AUB. Wala po kasi akong nakita na parang processing fee. Yan, wala akong nakita. Pero i-update ko po sa comment section kung meron. At medyo matagal na po tayo. Nasa 7 minutes na po yung video at ipapakita ko na po sa inyo yung actual na ginawa ko para ma-transfer ko po yung aking pera sa aking bank account, AUB bank account. Pwede sa GCash or kung ano po yung bank account. Makikita nyo lang po dun sa video yung mga supported na mga bangko ni Lazada. Ayan. Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe and like this video para lagi kang updated. Hit the notification bell. Kung meron po kayong tanong ay mag-iwan lang kayo ng katanungan sa comment section. So ito na po yung actual video. Sundan nyo lang po yung aking mga pipindutin. Sa ating account ay pindutin po natin yung arrow sa ating pera at yung withdraw. And then refunded at yung ating bank account. Ako meron na po ako naka-add na bank account. Ito po yung mga list na mga bank account na available. At wag po kayong malito dahil 7,000 na lang po yung nakalagay sa aking pera kasi pinambili ko na po o pinang-order ko na po yung iba. 2 unit po kasi yung aking sinoli at ang presyo po nun ay tig 11,000 halos each. And then tatanungin ka for verification, magpapadala sila ng text messages or SMS sa ating phone number. Ako po nagkataon, meron din akong Viber. Mas mabilis pong pumasok sa Viber yung SMS message. At meron din naman pong papasok na text message po from Lazada sa ating phone. At mabilis lang po pumasok sa Viber yung message. Kaya inilagay po na po natin yung ating number. At antayin lang po natin yung proseso. Pindutin po natin yung OK. Ayan. Nawala na po yung pera at pinoproseso na po yan. Bali po meron tayong up to 3 days para mailagay po sa ating bank account or sa GCash yung ating pera. Marami pong salamat sa panonood at kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please like, share and subscribe.